Buod ng Florante at Laura, Aralin 13, Mga Mapagpalang Kamay, Saknong 157 hanggang 173. Sa gitna ng dilim ng gubat, buhat ni Aladin ang halos walang malay na si Florante. Kitang-kita ang matinding paghihirap ng binata matapos makaligtas sa tiyak na kamatayan. Hindi iniwan ni Aladin ang sugatang mandirigma sa kabila ng panganib sa paligid. Dahan-dahang inilapag ni Aladin si Florante at inalagaan ang kanyang katawan. Pinakain at pinainom niya ito kahit bahagya lamang ang kaya ng may sakit. Ipinakita rito ang tunay na malasakit na walang hinihintay na kapalit. Dahil sa matinding panghihina, muling napahimbing si Florante. Nanatiling nagbabantay si Aladin sa buong magdamag, handang ipagtanggol ang iniligtas. Sa gitna ng gubat, ang kabutihan ang nagsilbing tanglaw sa dilim. Pagsikat ng araw, nagising si Florante na may panibagong lakas sa katawan. Namangha siya na buhay pa at ligtas sa kabila ng kanyang dinanas. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanyang katauhan. Nag-usap ang dalawa at ipinahayag ni Florante ang taus-pusong pasasalamat. Ipinakilala ni Aladin ang sarili bilang isang Persyanong Moro. Dito nagsimulang mabuo ang paggalang at tiwala sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Aladin na ang kanyang pagtulong ay bunga ng likas na awa at utos ng langit. Hindi hadlang ang lahi, pananampalataya o pinagmulan upang gumawa ng mabuti. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang pusong sugatan, ngunit marangal. Sa Aralin 13, ganap na naipakita ang bunga ng awa at kabutihang ipinamalas ni Aladin. Matapos iligtas si Florante mula sa tiyak na kamatayan, hindi siya iniwan ng morong mandirigma sa gitna ng panganib. Sa halip, inalagaan niya ang sugatang binata. Pinakain, pinainom at binantayan sa buong magdamag. Sa gitna ng madilim na gubat, ang malasakit ni Aladin ang naging tanglaw ng buhay at pag-asa. Pagsapit ng umaga, muling nagising si Florante na may panibagong lakas. Sa kanilang pag-uusap, nabuo ang paggalang at tiwala sa pagitan ng dalawang lalaking kapwa sugatan ng kawalang katarungan. Sa bahaging ito, malinaw na ipinapakita ni Balagtas na ang kabutihan ay hindi natatapos sa pagliligtas. Ito'y nagpapatuloy sa pag-aaruga at pagkilala sa kapwa bilang tao. Pangkalahatang simbolismo. Una, mga kamay ni Aladin, sagisag ng awa, malasakit at pagkilos ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Pangalawa, pagbabantay sa magdamag, simbolo ng pananagutan at tapat na pagkalinga, hindi pansamantalang kabutihan. Pangatlo, pagbangon ni Florante sa umaga, larawan ng muling pag-asa at pagbabalik ng lakas ng loob matapos ang matinding pagsubok. Pang-apat, pag-uusap at pagpapakilala, simbolo ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa iisang sangkatauhan, lampas sa lahi at relihiyon. Ipinapakita ni Balagtas na ang tunay na kabanalan ay makikita sa patuloy na paggawa ng mabuti, hindi sa pagkakakilanlan o paniniwala. Sa panahon ng kolonyalismo, laganap ang pagkakahati ng tao batay sa relihiyon at lahi. Sa pamamagitan ng pagkakaibigang unti-unting nabuo kina Florante at Aladin, ipinahayag ni Balagtas na ang kabutihan ay hindi pagmamay-ari ng iisang grupo. Ang morong itinuturing na iba o kaaway ang siyang naging kasangkapan ng buhay at pag-asa. Isang tahimik ngunit matapang na puna sa mapanghating kolonyal na pananaw. Hanggang ngayon, mahalaga ang araling ito sa isang lipunang nahahati dahil sa pagkakaiba ng paniniwala at pinagmulan. Ipinapakita ng Aralin 13 na ang tunay na malasakit ay hindi naghihintay ng kapalit at hindi tumitigil sa isang mabuting gawa. Ang pag-aaruga, pag-unawa at pagtanggap sa kapwa ang susi sa pagkakaisa at kapayapaan. Gintong aral, ang tunay na kabutihan ay hindi lamang pagliligtas sa oras ng panganib, kundi pananatili sa tabi ng kapwa hanggang siya'y makabangon. Ang awa at malasakit ang tunay na nagbubuklod sa tao, lampas sa lahi, relihiyon at pinagmulan. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang kalagayan ni Florante nang siya ay sagipin ni Aladin?
Pangalawa, paano ipinakita ni Aladdin ang kanyang malasakit kay Florante sa gitna ng gubat? Pangatlo, ano ang naging epekto ng pag-aaruga ni Aladdin sa kalagayan ni Florante kinaumagahan? Pang-apat, bakit mahalagang bigyang diin na isang Moro si Aladdin sa bahaging ito ng akda? At panlima, paano hinahamon ng pangyayaring ito ang mga pagkiling at paghuhusga sa lipunan?